Nako, talaga tong mga Checkwang to, no? China, lumakas ang presensya sa Scarborough. Wala nang nakakalapit, sabing ganun mga tol. Oh, eto na ang ating bibigyan ng bagong reaction video and commentary sa araw na ito mga kapatid. Mula rito kay John Reps. Kaya hinihikayat kita para maging updated ka sa mga ganitong klaseng balita. Huwag mong kakalimutan mag-subscribe mga kapatid kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba mga tol. At bago natin ito simulan, syempre hinihikayat din kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong commentary and reaction video na katulad nito. So huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Sana all masipag magbantay kahit hindi sa kanilang area. Tarinig mo yung sabi ng mga mangingisda. Sana all masipag magbantay kahit di sa kanilang area. Sana all, no? At sa katulad nung napanood natin kahapon mga tol, no? Sa bansang Taiwan mga tol. Biruin mo yung liit nung Taiwan kumpara mo sa Pilipinas mga tol. Pero nagagawa nilang depensahan talaga. Yun, protektahan talaga yung kanilang karagatan. Pag may mga pumapasok na illegal na nangingisda sa kanilang karagatan, hinahabol nila, inaaresto nila, at yung mga isda na nakuha na ng mga illegal na yon ay kinukumpiska nila mga tol. Tayo, ay nako, ayoko na lang magsalita. Tuloy na lang natin to. Matapos tanggalin ng Philippine Coast Guard ang floating barrier sa Scarborough, lumakas ang presensya ng China Coast Guard sa Bahura. Kaya naman ang mga mangingisda ay may panawagan. Alamin ang buong detalye mamaya. At opisyal nang sinimulan ng 9 na bansa ang Navy-to-Navy exercise sa West Philippine Sea. May plano naman ang Department of National Defense na ikinagalit ng China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Buti na lang may mga ganitong nagbabalita, no? At nagiging updated tayo mga tol sa mga nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea. At hindi tayo nadadala basta-basta ng mga propaganda ng mga ibang mga politiko na malaki ang pakinabang sa China, no? Kaya nila tayo pilit inilalapit at pilit inilalapit yung ating mga puso na mahalin sila. Pero dahil nga nakikita natin kung ano ang ginagawa nila sa atin mga kapatid, hindi tayo tinatablan ngayon ng mga propaganda nila, no? Tuloy natin to. Sinabi ng mga grupo ng mga mangingisda na ang dalawang Chinese Coast Guard vessel ay nasa loob pa rin ng Scarborough at ang isa naman ay nasa paligid pa rin ng Bahura upang pigilan ang mga mangingisdang Pilipino para hindi pumasok sa loob nito. Ayon sa tagapagsalita ng grupo ng mga mangingisda na si Enrelito Impok sa isang panayam sa Radyo DCWB, lalong tumindi ang presensya ng mga Chinese vessel sa Scarborough nitong mga nakarang araw mula nang tanggalin ng Philippine Coast Guard ang inilagay nitong floating barrier. Dagdag pa nito, bukod sa mga Chinese vessels na nakastandby sa labas at loob ng Bahura, ay may mga rubber boat pa umanong nagpapatrolya sa lugar upang itaboy ang mga mangingisdang Pilipino na lalapit sa lugar. Dagdag pa ni Impok na ang mga Chinese rubber boat ay nakabuntot sa mga bangka ng mga mangingisda kapag sinusubukan nilang pumasok sa lagoon. Kaya naman nananawagan si Impok sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard na tulungan ang mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal. Ano ba to, no? Kita nyo naman mga kapatid, no, kung ano ang nangyayari, kung ano ang kaganapan dito. Sana naman mabigyan pansin to ng kinauukulan, di ba? Yung mga China, bukod sa meron silang mga CCG nila, China Coast Guard nila na nagbabantay sa hindi naman nila bakuran, di ba nagbababa pa sila ng mga rubber boat at yun ang nanghahabol dito sa mga maliliit na bangka. Asan yung mga PCG? Asan yung dapat na umi-escort dito sa mga mangingisdang Pinoy, di ba? Balikan natin ng konti para buo. At Philippine Coast Guard na tulungan ang mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal dahil wala umano talagang presensya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa lugar. Bumaba din sa 70% ang kita ng mga mangingisda dahil sa limitadong akses sa mga lugar ng pangingisda. Bago daw ang pandemya noon ay naglalatag na talaga ang Chinese Coast Guard ng mga lumulutang na harang. Bagamat inaalis lang nila ito kapag malakas ang alon. Kita nyo naman talaga,
wala daw talagang presensya ng PCG. Asan yung presensya ng PCG, mga tol? No? Buti na lang may mga ganitong klaseng vlog, no? Buti na lang may mga ganitong klaseng balita na napapanood tayo. Ito, maraming salamat kay John Reps at na-expose to, mga tol, kung ano talaga yung kahinaan ng bansa, kung ano talaga yung kakulangan natin, mga tol, no? So bibili ka pa ba ng submarine? O gagamitin natin yung submarine, panggera na talaga yun. Di ba nga para hindi mag-escalate at saka para hindi tumaas ang tension, CCG tatapatan mo ng submarine. So wag muna yun, no? Kailangan dagdagan natin yung mga patrol boat natin para may nagpapatrol. Kung kailangan yan, mga rubber boat din o di rubber boat, tapatan nyo na, no? CCG to PCG, parehong Coast Guard. Total, ayaw naman ng mga senator na ang itatapat natin dito is gray ship na, di ba? Dahil magkakaroon daw ng tensyon. O di tapatan din natin ng mga pulis karagatan. No? Ito yung mga mangingisda natin, no? Talagang sa kagustuhan nilang kumita dahil ito naman talaga yung kabuhayan nila. Bumaba pa daw ng 70% yung income nila. Biruin mo, 30% na lang. Tapos hinaharang pa. My goodness, no? Alam nyo guys, simple lang buhay namin dito. Ang hirap guys dahil may mga Chinese Coast Guard na umaharang sa amin. Mahirap kung sampulan kami, kung kami ang first time na masampulan nila, tudas. Ano bang dapat gawin namin? 9 miles na lang para makarating na kami doon. Nahabol sila, oh. Daming barko. Daming barko dito ng China na tinatawag nilang milisyan. Karagatan natin yan, mga tol. Pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Di ba? Dapat tayong eksklusibong nakikinabang sa kung ano man ang meron dyan sa karagatan na yan. Loob yan ng bakuran natin, mga tol, pero tignan mo to, mga mangingisdang Pilipino. Sinusundan sila, binubuntutan sila ng dayuhang barko. Barko na mula sa ibang bansa na umaangkin sa ating teritoryo kahit na napawalang bisa na yung claim nila ng International Court ng international na batas o UNCLOS, mga tol. Pero andyan pa rin sila, ang gamit na lang nila is katigasan ng mga muka. Diba? Ayan, tignan mo, mga mangingisda, mga kapatid. Walang PCG. Walang naka-escort na mga Philippine Coast Guard. My goodness. Milisyan. Sana all masibang magbantay kahit hindi sa kanilang area. At sa ibang balita naman, umarangkada na kahapon ang Navy to Navy exercise na tinatawag na Sama-Sama Exercise 2023. Siyam na bansa ang kalahok sa pagsasanay na ito, ang Amerika, Japan, Australia, France, Canada at United Kingdom. Magiging observers naman ang Indonesia at New Zealand. Wang Xilian. Sinabi ni Ilito na ang mga aktibidad ng hukbong ito ay idinisenyo upang higit pang mapahusay ang mga kakayahan ng Philippine Navy at mga kasamang bansa sa pakikipagdigma sa dagat, kabilang ang mga batayan ng anti-submarine, anti-surface, anti-air at electronic warfare. Puro pakikipaggera na agad ang exercise nila, no? Pantayan nyo muna yung mga mangingisda, kawawa naman yung mga mamamayang Pilipino eh. Kapag sumiklab na ang gulo dyan, mas lalong hindi na makakapangisda yung mga yan. Diba? So ang kailangan nating unahin ngayon is yung food security din, syempre. Kailangan nating mas pataasin ang presensya dyan ng ating mga kinauukulan, diba? Kung sino man ang dapat na nagbabantay dyan. Ay, nako, buhay. Kasama sa mga kalahok na tauhan para sa exercise sama-sama ang 733 mula sa Philippine Navy, 632 mula sa American Navy, 244 mula sa Royal Canadian Navy, 169 mula sa Japan, 34 mula sa United Kingdom at 7 naman sa French Navy, hindi nabanggit ang iba. Samantala, ang mga kalahok na barko naman ay kinabibilangan ng BRP Antonio Luna mula sa Philippine Navy, USS Dewey at USNS Wally Shira ng US Navy,
HMS Prey ng United Kingdom, HMCS Vancouver ng Canada at GS Akibuno ng Japan. At hindi lang yan mga kabayan dahil kasama din umano ang mga fixed-wing aircraft at mga helicopter. Sa isang payag ay nauna nang nagmaniobra ang dalawang barko sa West Philippine Sea na BRP Antonio Luna at HMCS Ottawa ng Canada. Ayon sa Amerika, ang exercise ay pagpapakita ng pagkakaisa ng mga bansang sumusunod nila sa International Maritime Law. Bagamat hindi pinangalanan, pangontra daw ito sa mga bansang hindi sumusunod sa rules-based international orders sa pangontra. West Philippine Sea. I think that it's important. Balikan natin ng konti. Sumusunod sa rules-based international orders sa West Philippine Sea. I think that it's important that all nations have a right to sail and operate in the West Philippine Sea, free from worrying about being attacked. And attacked is probably a strong word. I would say free from being coerced, free from being intimidated. Balak din ng Department of National Defense na dagdagan pa ang mga base militar sa bansa at interoperability training kasama ang ibang mga bansa. Samantala, binatikos ng China ang Amerika dahil sa tuloy-tuloy na pagpapalaganap ng kanilang alyansa sa militar sa Asia-Pacific region, kasama na dito ang karagdagang EDCA site sa bansa. Sa isang press briefing, sinabi ni Chinese Foreign Ministry Wang Yi na kontra ang China sa military expansion at panghihimok umano ng ibang mga bansa sa Asia-Pacific. We are in communications with relevant parties, and we will make announcements in due time. As the largest developing country in the world and an important member of APEC, China stands ready to, as the world would expect, play a constructive role for the success of APEC meeting this year. Nauna nang tinutulan ng China Pare-pareho silang Wang no? Wang Wenbin, yun naman, Wang Yi. Kontra sila sa expansion na military pero ganun na ginagawa nila, no? Pati nga hindi na nila teritoryo, nagtatayo sila ng mga military base nila. Ang pagtatayo ng Amerika ng mga military bases sa Pilipinas. Pero giit ng pamahalaan, layon lamang ng EDCA na patatagin ang humanitarian at territorial integrity ng bansa. Okay mga kapatid, bigyan natin ng reaction video yung ilan. No? Ang ganda tignan na nagkakaroon ng military exercises sa mga Navy, di ba? Nagpapatrolya sila dyan, may mga exercises dyan. Pero ang tanong mga tol, para saan kung hindi naman din magagamit ng husto? Ibig sabihin, halimbawa, balikan natin yung resupply mission mga tol, yung resupply mission natin sa Ayungin, di ba? Hindi tayo gumagamit ng gray ship kahit pwede naman. Sabing gano'n ng AFP, sabing gano'n ng Navy, pwede naman. Pero gumagamit tayo ng less provocative na bangka, yung maliit na bangka na parang panghatid lang ng mga turista sa Puerto Galera, di ba? So, anong silbi ng gray ship kung tinatago lang? Kasi nakakaiwas tension daw, sabing gano'n, di ba? CCG lang daw ang itinatapat nila. Dapat PCG lang ang itinatapat natin. Unang-una, kulang nga sa presensya ng PCG, di ba? Kitang-kita naman doon sa sa sabi ng mga mangingisda eh. Pero di ba, ang daming exercises ng mga Navy pero puro mga nakatago lang, di ba? Hindi natin mapadala kasi nga natatakot tayo magkaroon ng standoff. So ano ba talaga, kuya? Di ba? Ano ba talaga? Nasang position ba talaga tayo, di ba? Puro tayo exercise. Diba? Pero hindi naman natin may practice kung ano yung exercise natin. Yung mga bangka nating maliliit, hinahabol ng mga CCG nila sa loob ng bakuran natin. Wala daw presensya ng PCG. Diba? Walang presensya ng Navy. Kaya yung mga mangingisdang Pilipino, sila na lang din talaga yung nakikipagpatintero. Kawawa naman sila, diba? So kailangan talaga yan makita, no? Makita ng ating mga namamahala, mga kapatid. At makagawa na agad sila ng solusyon sa lalong madaling panahon. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito? Comment ka sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli,
Ako nga pala si Shobal D. Peace out.